Aminin man natin o hindi, una tayong nabibihag sa pisikal na itsura ng isang tao. Dito na nabubuo ang salitang crush sa taong mahirap maging sa atin. At karaniwang sa panaginip lang natin sila kayang abutin. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang magkagusto sa iyo ang taong crush mo? Karaniwan sa pelikula o sa mga nobela lamang napapanood at nababasa ang mga boy meets girl love story. Pero ibahin ninyo ang kwento ng ating kabarangay ngayong araw na si Lovell. Dahil ang dating crush ng niya noong kolehiyo na si Deo ay naging nobyo niya sa totoong buhay. Saan nga ba patutungo ang isang love story na maala fairy tale ang datingan? Makakamit kaya nila ang happily ever after or mauuwi lang ito sa isang bittersweet ending? Yan ang dapat ninyong pakaabangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago ang lahat ay gusto ko lang muna kayong batiin at lahat ng listeners ng Barangay Love Stories ng isang mapagpalang araw. Ako po si Lovell, 30 years old, dating radio journalist turned freelancer writer. Ang programa niyo na po ang nakasanayan kong pinakikinggan tuwing nagsusulat ako. Sobrang impressed kasi ako sa mga stories na ibinabahagi ninyo. Dito ako humuhugot ng inspirasyon para sa mga topics na sinusulat ko, lalo na't bawat kwento na inyong isinishare ay nagsisilbing eye-opener para sa mga listeners na katulad ko. Kaya naman naisipan kong i-share ang love story namin ng boyfriend ko na hopefully ay kapulutan din ng aral ng mga kapwa ko kabarangay. Mahigit 10 years na kaming magkasintahan ng boyfriend kong si Deo. Nagkakilala kami noong nag-aaral pa lamang ako sa college. Sa totoo lang ay parang straight out of a movie ang kwento naming dalawa. Kung saan ang isang average looking girl na tulad ko ay na-fall sa isang heartthrob na mahirap abutin. Mass comm student ako samantalang HRM naman ang kurso ni Deo. Ako yung tipo ng tao na academic achiever. Ang focus ko noon ay ang mag-aral at makatapos. Kaya wala na akong time para sumali pa sa mga extracurricular activities maliban na lamang sa pagiging parte ng school paper namin kung saan ako ang kasalukuyang editor-in-chief noon. Sa kabilang banda si Deo naman ang maituturing na campus crush. Sikat dahil sa good looks nito. Suki siya sa mga school pageants at karaniwang mukha ng campus para sa mga brochures at advertisement posters. In short ay magkaiba kami ng mundo. Pero kahit ganon Papa Dudut ay isa ko sa mga humahanga sa physical looks ni Deo. Hindi ko ito kinakaila dahil totoo namang gwapo talaga siya. Taglay nito ang tipikal na boy next door look. Pangmati ni idol ang datingan na pupwede nang ihilera sa mga tipo nila Alden Richards at Ruru Madrid. At ang pagkakaroon ko ng crush kay Deo ay hindi na bago sa kaibigan kong si Benji. Naririnig mo ba yun? Ang alin? Yung sigaw ng subconscious ko. Gusto na raw niya manood ng pageant sa gym. Hay nako Benji, kahit anong sabihin mo, hindi kita papayagan. May deadline tayo. Next week na ang printing ng school paper 80% pa lang ang natatapos natin. Ang KJ mo talaga. Hindi ka na naawa sa akin? Foundation day pa naman ngayon. Tapos pinagtatrabaho mo ako rito sa office. Para saan pat naging associate editor ka kung hindi mo ako tutulungan dito? Kasi naman,
pwede naman nating ipagawa na lang to sa mga first year at second year. Palibasa wala sa bokabularyo mo ang salitang enjoy eh. Hindi ka pa ba sawa sa foundation day? Paulit-ulit lang naman na ginagawa yan eh. Senior na tayo. Ilang beses na nating naranasan yung foundation day na yan. Hayaan mo na yan sa mga freshmen, sila nang mag-enjoy dyan. Paano naman ako? Hindi ko ba deserve mag-enjoy? Pageant na nga lang libangan namin mga bakla, pagkakait mo pa? Ano ba kasing maganda sa pageant na yan? Sa totoo lang nagsasayang lang sila ng budget para dyan eh. Sound system, stage design, premyo at kung ano-ano pa. Kung ginamit na lang sana nila yung pera sa mas makabuluhan, di sana happy ang lahat. At talagang pinanindigan mo na yung pagiging KJ mo ha? Sis, isang beses sa isang school year lang foundation day. It's for us to enjoy. Isang araw para kalimutan ang pressure sa academics at enjoy ang campus life. Kahit na. Para sa akin gastos lang yan. Daming alam? Ganito na lang. Paano kung ako na lang magsulat ng news tungkol sa pageant? Tapos pwede ako magsulat ng editorial tungkol doon. May nakatoka na para dun. At may nasulat na akong editorial. Ano ba yan? Gusto ko talaga manood ng pageant. Si Axel pa naman pambato ng department natin. Talaga ba? Sabagay, cute rin naman si Axel. Pero I doubt kung matatalo niya si Deo. Sasali ulit si Deo? Oo, hindi ka aware? Diyos mio, ano ka ba naman? Anong klaseng admirer ka? Hindi mo alam ang mga ganap sa buhay ng crush mo? Hindi naman po kasi ako stalker na tulad mo. Sis, campus journalist ka. Dapat alam mo ang mga nangyayari sa buhay ng mga famous people dito sa school. Tulad na lang ni Deo. Hindi naman sa kanya umiikot ang mundo, no? Mas maraming important issue dito sa campus na dapat pagtuunan ng pansin. Katulad na lang ng pagtaas ng tuition fee. Hindi yung kung sinong manalo dyan sa pageant na yan. Ay sus, oo na. Pero alam mo, history in the making yung pageant ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi kapag nanalo si Deo, ibig sabihin, back to back win ang lolo mo. Wala pang nakakagawa niyan ever dito sa campus. Oh, pwede mo i-feature yan pang centerfold. Oo nga, no? Pwede rin. Oh, di ba ang galing ko? Di nabawasan na ng isa ang mga problema natin. Kung mananalo siya. Pero feeling ko hindi siya mananalo this time. Ako? Kay Deo ako kahit na taga-ibang department siya. Gusto mo pustahan tayo? Kapag nanalo si Deo, gagawa mo siya ng feature story at ikaw ang mag-i-interview sa kanya. At kapag natalo siya? Libre kita ng lunch. Sige, lunch for 1 week ah. Uy, OA ha. 3 days lang. Grabe to. Okay, call. Ihanda mo na yung budget mo. Dahil kahit itaga mo pa sa bato, matatalo yang si Deo. Papadudod si Deo ang nanalo ng araw na yon. At dahil hindi naman ako umuurong sa usapan ay wala akong ibang choice kundi ang gawin ang pangako ko kay Benji na interviewin si Deo. Magandang ang topic ang pageantry at kung ano ang kinalaman nito sa pag-aaral ng mga estudyante. Pwede kong gamitin ang pagkapanalo ni Deo para i-feature siya at may singit ang ilang issues ng school. Kung tutuusin bilang EIC ay pwede ko namang iutos sa mga feature writers namin ang interview para kay Deo. Pero hindi ko na pinalampas ang opportunity na yon upang mapalapit sa taong crush ko. Kahit na kunwari ayaw ko sa trabahong ibinigay sa akin deep inside, ay nakaramdam ako ng kilig, lalo na't ang dating tinatanaw-tanaw ko lang sa malayo ay makaka one-on-one ko na sa isang interview. Pero papadudot hindi pala ganong kadali ang sumingit sa schedule ng isang tulad ni Deo. Sa tulong ng kapwa ko writer, naka-department ni Deo ay nag-set ako ng date para sa interview. Pero hindi niya ako sinipot ng araw na yon. Sa halip ay mas pinili nitong gumala kasama ang mga kaibigan. Sinubukan kong iset ulit ang interview sa ibang araw. Pumayag naman siya sa nasabing date pero pagdating ng araw na yon ay nasa practice pala siya ng kanilang basketball team. Hindi ko alam na sakit sa ulo pala yung pinasok ko noon, papadudot.
Dahil papalapit na ang deadline ng school paper namin at sa susunod na linggo naman ay exam week na, ay wala na akong choice kundi ang kapalan ang mukha ko. Sa gitna ng klase nila Deo ay pinagpaalam ko siya sa professor nila para wala na siyang takas. Mabuti na lang at minor subject lamang yon at dati ko ring professor ang nagtuturo sa kanila, kaya agad akong pinagbigyan sa kahilingan ko. 15 minutes lang ang paalam ko sa'yo kaya mabilisan lang to ha. Mind reader ka ba? Ha? Ang sabi ko, mind reader ka ba? Kasi nabasa mo kung ano laman ng utak ko eh. Kanina kasi nag-i-imagine ako. Paano kaya kung may chicks na biglang sisingit sa gitna ng klase para ipagpaalam ako? Tapos, boom! Dumating ka. Dumating ako kasi hindi mo ako sinisipot. Dahil sa'yo na-delay trabaho namin sa office. Imbis na nagre-review na kami para sa exam, naghahabol tuloy kami. Oh, bakit kasalanan ko? Sasali-sali kayo sa ganyan, tapos kapag busy yung i-interviewin nyo, kasalanan namin? Dapat marunong kayong mag-adjust sa mga ganyang bagay. Ito na nga, diba? Nagawa na ng paraan. Sige na, mag-start na tayo. Okay, sabi mo eh. Kung okay lang sa'yo, ire-record ko tong usapan natin ha. Kung may gusto kong sabihin na ayaw mong isama sa record, sabihin mo lang off the record. Gets mo? Yes ma'am. So, ano namang feeling na ikaw ulit ang nanalo for the third time? Siyempre, masaya. Dagdag kumpiyansa sa sarili. Isipin mo, 3 times in a row, ako ang kinurunahang pinakapoging nilalang dito sa campus. O ba't ganun reaksyon mo? Tama naman, di ba? Beauty and brains ang pageant. Hindi papugian lang. O ikaw na mismo nagsabi, beauty. Ibig sabihin, magandang lalaki ako. Malay natin kung mas nagustuhan ng judges yung sagot mo kaysa sa itsura mo. So sinasabi mo matalino ako? Aba, walang problema sa akin yan kung yan ang tingin mo sa akin. Ewan ko sa'yo. Bakit mo naman naisipang sumali sa pageant? For experience? For validation? Nung first try ko, kinailangan dahil sa grades kasi bagsak yung project ko. Nung second time naman, ni-request ng dean namin. Siguro naman narinig nyo na sa college nyo yung pagiging competitive ng dean namin. Tapos yung pangatlo, natalo ako sa DARE. Hindi ko kailangan sumali sa mga pageant for validation. Alam ko naman na may tsura talaga ako eh. Grabe yung self-confidence mo ha? Medyo mataas pong tingin natin sa sarili natin ano? Siyempre, sino pa ba mag-aangat sa sarili ko kundi ako, di ba? Medyo may pagka-narcissist ka rin. Pero sige, next question. Sa tingin mo, anong connection ng pageantry sa pag-aaral? Bakit yearly may mga ganitong events? Sandali. Napaka-unfair naman ito. Bakit ikaw lang ang nagtatanong? Dapat ako rin may chance magtanong sa'yo. Hindi naman to job interview eh. Pero ikaw yung topic, hindi ako. Kahit na, nakadalawang tanong ka na eh. Dapat ako rin magtanong. Ano namang itatanong mo sa akin? May boyfriend ka na ba? Wala. Wala akong boyfriend. Wala akong time para dyan. Bakit naman wala? By choice or no choice? By choice. Kasi wala yan sa priority list ko. 2 tanong na yun ah. Ikaw naman, sagutin mo yung tanong ko kanina. Pageant sa campus? Anong connection? Hindi ko alam. Bakit hindi admin ang tanungin mo? Pero ito, opinion ko lang to ah. Siguro ginagawa ang mga pageant sa campus for entertainment. Isa pa, natuturuan yung mga student na maging competitive, maging confident, tsaka matuto rin na tumanggap ng pagkatalo kung sakali. Yung pagiging sport kumbaga. Mga bagay kasi yun na hindi tinuturo sa classroom kasi wala sa libro. Pero hindi ba yan ang role ng… Oops, ako naman magtatanong. Anong hinahanap mo sa isang boyfriend? Alam mo, nagsasayang lang tayo ng oras sa ginagawa mo eh. Sagutin mo na lang yung mga question ko para matapos na tayo rito. Kung sumagot ka na sana, tapos na tayo, di ba? Sige na. Anong ideal guy mo? Ang ideal guy ko, yung maayos kausap, marunong magseryoso kung kinakailangan at hindi nagsasayang ng oras. Okay, madali lang akong kausap. Pero na notebook mo. Oh, ayan. Ano to? Phone number ko. Pwede mo ako i-message para sa mga tanong mo anytime, anywhere. Teka lang, saan ka pupunta? Tapos na yung klase ko, so lunch na. Kain ka na rin. Teo! Di ba sabi mo? Huwag magsasayang ng oras.
Doon na po nagsimula ang connection namin ni Deo, Papa Dudut. Para matapos na ang programa ay wala akong ibang choice kundi ang kontakin siya para masulat ko na ang article para sa kanya. Pero ang nakapagtataka, matapos mapublish ang school paper namin ay nagpatuloy pa rin si Deo sa pag-contact sa akin. Mapang-asar siya, Papa Dudut. At ako naman itong hopeless romantic ay kinagat ko naman ang pangungulit niya. Hindi nga naglaon ay mas napalapit kami sa isa't isa. Siyempre ay tuwang-tuwa ang kaibigan kong si Benji na naging dahilan ng lahat. Kung hindi siya nakipagpustahan sa akin ay hindi kami magiging close ng taong crush ko. Sa pagdaan ng mga buwan ay mas lumalim pa ang friendship namin ni Deo hanggang sa bigla na lamang siyang nagpakita ng motibo. Nung una ay question ko kung totoo ba talaga ang feelings na ipinaparamdam sa akin ni Deo. Kasi kung tutusin ay too good to be true para sa akin ang mga nangyayari noon. Katulad ng sinabi ko ay average looking lamang ako, Papa Dudut. Pagdating sa physical appearance, out of 10 siguro ay nasa 6 lang ako. Kumpara naman kay Deo na almost perfect na ang pagiging gandang lalaki niya. Sa romance movies lang nangyayari ang ganong bagay. Ang ma-in love ang isang gwapong lalaki sa isang mediocre na babae. Kaya naman nahirapan akong paniwalaan ang totoong motibo niya. Isa pa ay finals na noon at bilang graduating student ay wala akong time para lumandi. Nagulat na lamang ako noon na kahit ilang beses ko siyang nireject, ay nagpatuloy pa rin si Deo sa panliligaw sa akin. Hindi nagbago ang pagkakaibigan namin at pinangako niya sa akin na hihintayin niyang makagraduate kami. Nagbabaka sakali siya na kapag nagtapos na kami ay biglang magbago na ang priority list ko at mapasama na rito ang love life. Nakalaunan ay nagkatotoo after ng graduation day. Papadudot, mabilis akong nakahanap ng trabaho pagkatapos kong makuha ang diploma ko. Recommended kasi ako ng mga professor ko noon at maganda naman ang record ko kaya nakuha ako bilang news writer para sa isang local radio station dito sa lugar namin. Dahil tapos na sa pag-aaral at may trabaho na rin ay pinagbigyan ko naman ng sarili ko na pumasok sa isang relasyon. Nang mga panahon na yon ay exclusively dating na kami ni Deo na hindi ako iniwan kahit na wala pa siya sa priority list ko. Sa moment na yon ay napatunayan ko, Papa Dudut, na totoo nga ang intensyon sa akin ni Deo. Kaya hindi naglaon ay sinagot ko rin siya. Product manager na noon si Deo. Sa kabila ng pagiging chill at happy-go-lucky nito ay magaling si Deo sa maraming bagay. Kaya naman hindi na nakapagtataka na mataas kaagad ang naging posisyon nito sa trabahong pinasukan niya. Papadudot, tumagal kami ng halos 6 na taon bilang magkasintahan ni Deo. Nang mga panahon na yon, ay may mga pagkakataong napapaisip pa rin ako kung paano ko napaibig ang isang katulad ni Deo na halos nasa kanya na ang lahat. Parang kailan lang noong palihim ko pa siyang ninanakawan ng tingin na para bang bituing mahirap abutin. Tapos biglang boyfriend ko na siya. Pero kung tatawagin niyo akong swerte sa pag-ibig ay nagkakamali kayo dahil kaakibat ng pagkakaroon ng gwapo, madiskarte at boyfriend na may stable na buhay ay ang pagkakaroon ng agam-agam na maaari siyang lapitan ng tukso na nagkalat lamang sa paligid-ligid. Ang layo ng tingin. Ang lalim ng iniisip. Anong meron, te? Problemado ka? Ha? Tignan mo, hindi nakikinig. Nakwento ko na buong buhay ko rito, hindi ka pala nakikinig. Sorry, may iniisip lang ako. Tulad ng, anong iniisip mo dyan at parang tulala ka? Iniisip mo ba kung paano makamit ang world peace? Hindi, no. Sige na, tuloy mo na yung kwento mo. Tapos na ako. Ikaw naman magkwento. Anong meron? Wala naman talagang problema, pero nababother lang talaga ako eh. Nababother saan?
Ganito kasi yun. May company dinner yung team nila Deo kahapon. Tapos tinag siya sa mga pictures. So syempre nakita ko. Tapos habang tinitignan ko yung mga pictures, may isang selfie tong isang girl kasama si Deo. Oh, tapos? Selos ka? Huwag mong sabihin ganun kakababaw. Di naman. Kaso nga lang nung balikan ko yung group photos nila, napansin ko lang na laging nakatabi yung girl kay Deo. May isang picture pa nga nakahawak pa siya sa braso ng boyfriend ko eh. Kinausap mo na ba si Deo tungkol dyan? Hindi. Hindi naman big deal yun eh. Hindi naman pala big deal. So bakit mo pinoproblema? Eh kasi ang ganda nung babae. Ang lakas ng dating. Kung tutuusin may chemistry nga sila ni Deo eh. So nagsiselos ka nga? Naku hanggang ngayon ba may inferiority complex ka pa rin? Kilala mo naman ako, Benji. Simula college, may pagkapraning na talaga ako. Kung ikukumpara mo naman ako kay ate girl, mas may edge kasi siya sa akin. Oo, maliban sa pagiging KJ, praning ka, overthinker, tsaka control freak. Hindi mo makontrol yung jowa mo at lalong hindi mo makontrol yung mga tao sa paligid niya. Kaya ngayon, pinoproblema mo yung hindi naman dapat problema. Alam mo, gets naman kita. Natural lang yun na magselos ka sa mga kasamaan niya. Pero may magagawa ba yan kung hindi mo kakausapin si Deo mismo? Sobrang dali ng solusyon sa problema mo. Asa na ang utak mo? Kala ko ba cum laude ka? Eh baka pagsimulan lang ng away yun pag tinanong ko pa siya tungkol dun. Nasa sayo yan. Kung gusto mo mag-overthink, go lang. Kung gusto mo ng peace of mind, edi kausapin mong jowa mo. Alam mo, sabi nga nila, communication is the key. Mag-usap kayo. Paano malalaman ni Deo yung nararamdaman mo kung hindi mo babanggitin sa kanya? Kapag inaway ka, di baka nga totoo yung hinala mo. Doon ka mag-overthink ng malala. So tingin mo kailangan kong i-confront si Deo? Grabe naman yung confront. Ano yun, manunugod ng kabet? Advance ka naman masyado, Ang sabi ko, kausapin mo lang si Deo. Sabihin mo sa kanya na uncomfortable ka bilang girlfriend na makitang may ibang babaeng extra clingy sa kanya. Hindi porket maganda, may karapatan na siya maging clingy sa jowa ng iba ha. Sige, hahanap lang ako ng tiyempo. Pero pati nga ng itsura ni ate girl, na-curious tuloy ako. O eto, sandali. Nakatagto kay Deo eh. Yung girl mismong nag-post ng pictures. Heto yung selfie nilang dalawa oh. Asan? Patingin? Ay, in fairness, maganda nga. Parang Marian Rivera na kinulang lang ng isang tabong paligo. Pero papunta na doon. O diba? Sino naman ang hindi mag-iisip ng masama kung ganyan kaganda yung umaaligid sa boyfriend mo? Well, sabi nga nila, wala na sa gubat ang mga ahas. Minsan, nasa tabi na mismo ng jowa mo. Pero wag naman ganun kababaw ang tingin mo kay Deo. Kaya nga nag-aalangan ako nakausapin siya tungkol dito eh. Pero deserve mo rin naman magkaroon ng inner peace. Kaya mas mabuti pa rin na pag-usapan niyo yan nang sa ganon, kapag nalaman niyang bothered ka kay ate girl, layuan na niya yung babae. Para magkaroon sila ng boundary. Ganun! Sige, susubukan ko. Thank you sa advice, Papadudot, mahal ng maraming tao si Deo kaya hindi nakapagtataka kung marami siyang circle of friends. May mga kaibigan siya sa trabaho, kaibigan ng college, kaibigan noong high school at pati sa barangay nila ay may sarili siyang barkada. Okay naman sa akin yon. Hindi ako strict na girlfriend kay Deo at hinahayaan ko siyang lumabas kasamang mga kaibigan niya at gumala kahit na minsan ay hindi ko maiwasang mag-overthink. Siguro parte na talaga ng pagkakaroon ng boyfriend na lapitin ng mga tao ang maging overthinker. Natatakot kasi ako na baka dumating na lamang ang araw na makakita si Deo ng babaeng ipapalit niya sa akin. Kahit pag-gaano kadisiplinado ang isang tao ay mahirap talagang tanggihan ang temptasyon, lalo na kung eto na mismo ang lumalapit sa tao. Sa case ni Deo ay si Hana ang tinutukoy ko. Ang workmate niya na medyo clingy sa kanya.
Kaya naman nang makahanap ako ng tiyempo ay nag-open up ako kay Deo tungkol sa nararamdaman ko kay Hana. Wala na akong ibang choice kundi ang kausapin ng nobyo ko tungkol sa issue, lalo na't kakaiba na ang mga galawan ni Hana. Napapansin ko kasi na isa siya sa mga active followers ni Deo. Na kada post ng boyfriend ko ay lagi siyang nagko-comment. Kung hindi yun red flag para sa girl workmate ay ewan ko na lang. Kaya para sa ikakapanatag ng loob ko ay sinubukan kong kausapin si Deo. Masarap dito sa nabook mong lugar ha. Paano mo nalaman na matagal na ako nagkikrave ng sushi? Nabasa ko lang sa Facebook. Talaga? Parang wala naman akong pinopost tungkol sa sushi ah. Hindi naman kasi ikaw yung nag-post. Yung katrabaho mong si Hana, nakita ko sa feed niya. Nabasa ko nga yung caption niya eh. Ang sabi dahil daw sushi ang cravings nyo, kaya nagdala siya ng sushi sa office. Napakomment ka nga ng thank you tapos nag-emoji ka na may heart eyes. Ah, okay. Naalala ko na. Last week pa yun ah. Teka, friends kayo ni Hana sa Facebook? Oo, inad ko siya. Hayaan mo, ipapakilala kita sa kanya next time. Mabait yun, for sure magkiklik kayo agad. Hindi halata pero bookworm din yun, parang ikaw. Talaga ba? Mukhang super close kayo ni Hana, no? Hindi naman maiiwasan yun. Partner ko siya ngayon sa bagong project na dinedevelop namin eh. May bagong product kasi kaming ire-release for Christmas. Kasama ko siya sa team kaya kaliwat kanan mga meeting namin. Ah, okay. Oh, bakit? O, anong bakit? Alam ko na yung tonong yan eh. May something sa ano mo eh. Ah, okay. Si Hana ba? Ayokong magtunog OA ha. Pero kasi, napapansin ko lang sa mga pictures niyo tuwing magkasama kayo nila Hana na medyo extra clingy siya sa'yo. Medyo touchy, ganun. Sabi ni. Kaya mo siya inad sa Facebook no? Kaya mo din ako dinala dito sa sushi place. OA ba ako? Hindi naman. Natural lang yung nararamdaman mo. Ibig sabihin lang nun, mahal mo talaga ako. Pero listen, don't worry. Yung relasyon namin ni Hana, purely platonic. Walang halong romance o kahit na anong attraction. Wala. Sa'yo? E paano naman kaya sa kanya? Eh hindi ko na problema yun. Kung type niya ako, di type niya ako. Wala naman ako magagawa ron eh. Basta ang mahalaga sa akin, aware siya na may girlfriend ako. At hindi ako gagawa ng kahit na anong paraan para suklian yung pagkagusto niya sa akin. At yung girlfriend ko hindi lang maganda, matalino pa. Sus, pinuwala pa ako nito. Okay, para sa ikapapanatag mo, simula bukas didistansya na ako sa kanya. No! Okay lang. Basta nasabi mo na walang problema kay Hana, okay na sa akin yon. Baka sabihin pa ng mga katrabaho mo paranoid girlfriend ako. Hindi, non-negotiable dapat yun. Bilang boyfriend, trabaho kong umiwas sa mga babaeng tingin ng girlfriend ko makakasama sa relationship namin. Kasi alam ko for sure na magsiselos din ako kapag may nakita akong lalaki na clingy sa'yo. Kaya gets ko yung nararamdaman mo ngayon. And believe me, I'm really sorry if I made you feel that way. Thank you. So, okay na ba tayo? Pwede na ba nating enjoyin tong sushi natin? Oo na. Ikaw talaga. Ubusin mo yan ha, ginusto mo to eh. Ano, ha? Sushi pa more? Umubos nito Ikaw nagkikrave niyan eh. Ang cute mo pala magselos, no? Excuse me po, hindi ako nagsiselos. Na-bother lang ako. Pareho lang din yun. Hindi kaya. Oo kaya, O edi nagselos na. Happy? very. Well, lagi naman akong happy tuwing kasama kita. Tama nga ang sabi ni Benji Papadudut na pagdating sa relationship ay communication is the key. Hindi maaayos ang problema ninyong magjowa kapag hindi ninyo ito pag-uusapan. Malaki ang naitulong ng pag-open up ko kay Deo. Nakahinga ko nang malaman kong naiintindihan niya ang nararamdaman ko. At dahil doon ay nabawas-bawasan kahit papaano ang pag-overthink ko. Nadagdagan tuloy ng 10 puntos ang loyalty points ni Deo sa libro ko. Alam ko naman na hindi healthy ang palaging pag-overthink, lalo na't gumagawa ako ng mga senaryo sa utak ko ng mga bagay na maaaring hindi naman talaga nangyayari sa totoong buhay. Mabuti na lang talaga at never gumawa si Deo ng rason
para lumala pa ang pagiging paranoid ko. Matapos i-release nila Deo ang bagong produkto ng kanilang kumpanya, ay hindi na nagkasama pa sina Deo at Hana sa mga sumunod na projects nito. Ganun pa man, ay hindi pa rin natigil ang pagiging social butterfly ng nobyo ko. Dahil nga pinapalibutan siya ng maraming kaibigan, ay mayat maya ang paggala nito sa labas. Nasanay na nga ako sa tuwing Biyernes at Sabado ng gabi ay lagi itong nasa bar kasama ang mga tropa niya. Wala namang kaso yon sa akin, Papa Dudut, dahil sa ilang taong pagsasama namin ay ipinakita at pinaramdam sa akin ni Deo na ako lang talaga ang babaeng mahal niya. Pinanghawakan ko ang mga pangako niya sa akin at pinagkatiwalaan ko siya ng buong puso na kailanman ay hindi niya ako lolokohin. Sa pamamagitan ng tiwala sa isa't isa ay tumagal ang relasyon naming dalawa ni Deo ng mahabang panahon. Pero ang hindi namin inakala ay paparating pa pala ang pinakamabigat na pagsubok sa aming relasyon na aming haharapin na muntik nang ikasira ng relasyon naming dalawa. Papadudot, kakatapos lang naming i-celebrate noon ang 10th anniversary namin ni Deo bilang magkasintahan. Normal celebration lamang ito kung saan ay kumain kami sa labas. Sa loob kasi ng 10 taon naming pagsasama ay parang normal na araw na lamang ito para sa aming dalawa. Pagkatapos ng date namin ay maaga akong umuwi dahil maaga ako sa trabaho kinabukasan. Samantala, nagpaalam naman si Deo na makikipag-inuman siya sa mga katrabaho niya para naman i-celebrate ang bagong product nila. Nakaka-launch lang din ng araw na yon. Dahil Biyernes naman at wala siyang pasok kinaumagahan, ay pinayagan kong lumabas si Deo. After all ay deserve din niyang i-treat ang sarili niya dahil sa success ng kanilang launching. Tandang-tanda ko pa ang last update sa akin ni Deo ng gabing yon bago ko matulog. Alam niyang mahilig akong mag-alala kaya sinisigurado niyang meron silang designated driver para makauwi sila ng maayos. Pagkatapos noon ay mahimbing na akong nakatulog hanggang sa nagising na lamang ako sa tawag ng katrabaho kong si Angel. 3:00 na noon ang madaling araw. Kasalukuyan daw na nasa police station si Angel para mangalap ng balita nang makita nito ang police report tungkol sa banggaan ng isang pick-up at SUV. Malungkot niyang binalita sa akin na 2 sa sakay ng pick-up ang dead on the spot. Samantalang ang isa naman ay critical sa ospital. Noong una ay nalito ako sa kung bakit ito ibinabahagi sa akin ni Angel. Tumigil na lamang ang mundo ko nang banggitin niya na isa umano si Deo sa mga sakay ng pick-up. Angel, may balita ka na ba? Na-confirm na po ng pulis yung 2 namatay. Si Kuya Deo raw po yung nandito sa ospital ngayon. Thank God. Nasaan na kaya siya? Okay na ba siya? Wala pang balita, ate eh. Sabi ng pulis na first responder, grabe raw yung tinamo niya. Akala nga nila patay na siya pero nung pulsuhan may nakita pa. Sa sitwasyon daw niya kanina, himala nga raw na nakasurvive pa siya eh. Ano ba kasing nangyari? Nakuha mo na ba yung police report? Nag-counterflow yung pickup na sinasakyan nila. Tapos bumangga sa kasalubong na SUV. Dead on the spot daw yung driver. Yung kasama nila sa likod, sinubukang i-revive ng paramedic kaso hindi na raw nakasurvive. Nakausap na ng pulis yung ibang kasamahan nila. Galing daw sila sa bar. Lasing daw yung driver ng pickup. My gosh! Sabi nang huwag mag-drive ng lasing eh! Lavel, ano nang balita kay Deo? Benji! Critical daw siya! Saan ba kasi sila galing? Akala ko ba kayong 2 ang magkasama? Di ba nga anniversary nyo? Umuwi ako ng maaga kasi nga maaga ang call time ko bukas. Kaya ayun, pinayagan ko siyang sumama sa mga katrabaho niya kasi magsi-celebrate daw sila. Excuse me. Ate Lovell, baka gusto mong ako na mag-relay na hindi ka muna makakapasok ngayong araw? Ako na lang sasalo sa ibang reports mo. Thank you, Angel. Babawi ako sa'yo. Wala yun. Ang mahalaga nandito ka kasama ni Kuya Deo.
Kailangan ka niya ngayon. Isasama ko siya sa prayers ko. Maraming salamat. Ate, maiwan ko na muna kayo Una na ako. May aasikasuin lang ako sa office. Sige Angel, mag-ingat ka ha. Benji, kasalanan ko to eh. Sana hindi ko na lang siya pinayagang lumabas. Aksidente yung nangyari. Walang may kasalanan. Walang may gusto nun. Hindi eh. Kung bakit ba kasi nag-drive pa kung alam naman nilang lasing pala? Diyos ko naman, napakasimpleng bagay. Dapat pinigilan ni Deo yung kasama niya eh. Nadamay tuloy siya. Huwag na tayong magsisihan. Nangyari na yung nangyari. Dapat sinabihan ko na lang siya na mag-taxi pa uwi eh. Eh di sana hindi nangyari yon. Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago yung nangyari. Tapos na yon, okay? Mag-focus ka na lang sa present. Alam mo kung anong dapat mong gawin? Ang gawin mo ngayon, magdasal. Humingi ka ng tulong kay Lord na sana masurvive ni Deo tong nangyayari ngayon. Benji, paano kung kunin na niya sa akin si Deo? Hindi ko kaya. Magtiwala ka lang kay Lord. Ngayon mo kailangang tatagan ang pananampalataya mo. Magpakatatag ka. Alam kong lumalaban ngayon si Deo. Hindi ka iiwan nun. Yun pa. Kaya sana huwag ka rin mawala ng pag-asa. Sana panaginip lang to. Kung panaginip to, gusto ko nang magising. Kumalma ka lang, okay? Tingnan mo nga. Magkaiba pa yun na isuot mong tsinelas. Sobrang nagpanik na talaga ako kanina eh. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Basta kinuha ko na lang lahat ng nakita ko tapos dumiretso na ako dito sa ospital. Nga pala, natawagan mo na ba parents ni Deo? Oo, pupunta na raw sila dito. Salamat ha, sinamahan mo ko rito. Ano ka ba? Para saan pat naging kaibigan mo ako kung hindi kita masasamaan sa mga ganitong oras? Papadudod sa awa ng Diyos ay naging matagumpay ang operasyon kay Deo. Inabot na kami ng umaga nang matapos ang operasyon at ibalita sa amin ng doktor na successful ang operation. Halos manlumo ako nang makita ko ang sinapit ng boyfriend ko. Dahil sa lala ng tinamo nito, ay kinailangang putulin ang parehong binti nito na naipit sa sasakyan. May tama rin sa ulo at muka dahilan upang magkaroon ng 15 stitches sa kanyang pisngi papunta sa kanyang ulo. Nasira din ang jawline at ilang ngipin din ang naalis. Ayon sa police report ay hindi raw nakasuot ng seatbelt si Deo ng oras ng aksidente kaya humampas siya sa dashboard ng sasakyan. Papadudot hanggang ngayon ay malaki pa rin ang pasasalamat ko kay Lord dahil binigyan niya ng ikalawang buhay si Deo. Yun nga lang sa pangalawang buhay ay nakuha nito ang maraming pagbabago. Kasabay ng pag-iba ng itsura ni Deo ay ang unti-unti rin nagbago ang kanyang ugali. Ang dating Deo na puno ng self-confidence ay biglang kinahiya ang kanyang sarili. Mula sa pagiging masiyahin at makulit ay naging malungkutin at tahimik na lamang siya. Dahil dito ay mas pinili niyang mag-resign na lamang sa trabaho. Ilang buwan din siyang nagpagaling hanggang sa nag-decide siyang pumirmi na lamang sa kanilang bahay. Para bang ibang Deo na. Ang kasama ko noon at ang dating Deo na minahal ko ay nawala na simula noong mangyari ang aksidente. Deo, pasok na ako ha. May masakit ba sa'yo? Sabi ni tita hindi ka na naman daw kumakain. Hindi ka raw nag-dinner kagabi tapos hindi ka rin nag-breakfast kanina. Hindi pa ako gutom. Ako nagluto ng lunch. Niluto ko yung favorite mo, Bicol Express. Ano bang ginagawa mo rito? Wala ka bang trabaho? Lunch break namin. Naisip ko na dito na lang mag-lunch kasi tinawagan ako ni tita. Nag-aalala raw siya sa'yo kasi hindi mo ginagalaw yung pagkain mo. Paano ako kakain kung wala naman akong gana?
Kaya nga tinatanong kita kung may masakit ba sa'yo. Bakit naman wala kang ganang kumain? Ewan, basta wala lang akong gana. Deo naman. Nakikita mo ba tong itsura ko, Lavelle? Habang buhay na ako dito sa lecheng wheelchair na to. Paano pa ako mabubuhay ng ganito? Ha? Wala na akong mga paa. Wala na akong muka. Wala na akong silbi! Yun! Yun ang dahilan kung bakit wala akong gana kumain. Mas gugustuhin ko na lang na mamatay sa gutom kaysa mabuhay ako ng ganito. Huwag mo namang sabihin yan. Marami ka pang pwedeng gawin sa kabila ng sitwasyon mo. Dapat nga ipagpasalamat mo na nabigyan ka ng second chance na mabuhay ulit eh. Second chance mabuhay? Matatawag mo ba to na second chance tong sitwasyon ko ngayon? Baldado na ako. Habang buhay na akong aasa sa mga tao. Sabihin mo nga sa akin, anong klaseng buhay yon? Ha? Anong klaseng buhay to? Nasa iyo naman kasi kung aasa ka sa mga tao sa paligid mo o hindi. Sa totoo lang, kaya mo naman talagang maging independent kahit ganyan ka. Ayaw mo lang gawin kasi hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap ang nangyari. Naiintindihan kita. Mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero hanggang kailan ka magkakaganito? 9 months na yung lumipas simula nung naaksidente ka. Kung ano ka nung unang araw ng pag-uwi mo dito sa bahay nyo, ganun ka pa rin hanggang ngayon. Paano ka makakabangon kung hindi mo tutulungan ang sarili mo? Wala ka nang matutulong sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi wala na akong kwenta. Isang tao lang ang makakatulong sa sarili mo. Ikaw mismo. Huwag mo kong artihan na para bang ikaw may pinakamalalang problema sa mundo. Hindi ka na bata, Deo. Kung alam mo lang napakaraming tao dito sa Pilipinas ang naghihirap. Tulad mo, marami mang kulang sa kanila pero alam mo kung anong ginagawa nila? Nagsusumikap pa rin sila. Kahit na literal na gumagapang ang iba dyan para lang buhayin hindi lang ang sarili nila, kundi pamilya nila. Tapos tingnan mong sarili mo. Nakatago ka dito sa de-aircon mong kwarto. Kung sawa ka na sa akin, edi iwan mo na lang ako. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Hindi ko kailangan ng awa nyo. Sa tingin mo, awa tong binibigay namin sa'yo? Hindi ako naaawa sa'yo, Deo. Ginagawa ko to, hindi dahil naaawa ako, kundi dahil mahal kita. At sobrang sakit para sa akin na makitang unti-unti nang nagbabago yung Deo na dating nakilala ko. Sobrang miss na kita. Sobrang miss ko na yung dating tayo. Please naman, bumalik na tayo sa dati. Hindi na tayo babalik sa dati. Huwag ka nang umasa kasi wala na yung hinahanap mo. Never na akong babalik sa dati. Ngayon, kung hindi mo gusto tong bagong ako, edi hiwalayan mo na ako. Maghanap ka na ng bago. Bagong lalaki na mas gwapo, na mas buo, na mas kayang bantayan at alagaan ka. Yung hindi sad boy na katulad ko. Wala akong pakialam kung tingin mo hindi ka nagwapo. Wala akong pakialam kahit hindi ka makalakad. Wala akong pakialam kahit habang buhay pa ako magtulak ng wheelchair mo. Ang mahalaga sa akin, Deo, ikaw, yung pagkatao mo. Hindi ko naman minahal yung itsura mo eh. Ang minahal ko, yung pagiging outgoing mo, yung pagiging concern mo sa akin, yung pag-aalaga at trato mo sa akin, yung pagmamahal mo sa akin. Yan yung mga bagay na hindi nawala kaso pilit mong tinatago. Gusto kitang intindihin. Maniwala ka sa akin. Pero minsan, nakakapagod ka na rin. Oo, dumaan ka sa masakit at mahirap na pagsubok. Pero paano kita tutulungang bumangon kung ikaw mismo ayaw mong gawin yon? I-acknowledge mo naman yung efforts namin. Tapos sasabihin mo maghanap na lang ako ng ibang lalaki? Nakaka-offend ha? Ganun ba kababaw ang pagtingin mo sa pagmamahal ko sa'yo? Na porket nagbago na yung physical mong anyo, iiwan na kita? Hindi ganun yun, Deo. Nangako ako sa'yo dati, di ba? Na ano man ang mangyari, ikaw pa rin. Ikaw na ang mamahalin ko hanggang dulo ng buhay natin. Cheesy pakinggan pero totoo yun.
Iwan mo na lang ako. Gusto ko mapag-isa. Iiwan ko na lang tong pagkain mo dito sa lamesa. Please, kumain ka. Pasok na ako sa trabaho. Papadudot sa kabila ng mga sinabi ko ng araw na yon ay wala pa rin nagbago sa ugali ni Deo. Mas lalo pa itong na-insecure na baka isang araw ay bigla ko na lamang daw siyang ipagpalit sa iba. Sa mga sumunod na buwan ay mas naging seloso si Deo. Bawat lalaking nakakasalamuha ko ay pinag-iisipan niya ng masama. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ko magagawang mag-cheat kay Deo. Pero at some point ay naintindihan ko rin siya dahil minsan na rin akong nalagay sa kinakatayuan niya. Naalala ko tuloy noong nagselos ako sa katrabaho niyang si Hana. Natakot din ako noon na baka ipagpalit niya ako sa mas maganda kesa sa akin. Nagselos lang naman ako noon dahil mahal ko siya at siguro'y ganun din siya ngayon na nagsiselo sa ibang lalaki dahil mahal niya ako. Hinabahan ko na lamang ang pasensya ko, Papa Dudut. Pero habang tumatagal ang relasyon namin ay masyado nang nagiging controlling si Deo sa puntong nakakasakal na. Ayaw niya akong payagang lumabas. Kung lalabas man ay may time limit naman. Dumating pa nga sa puntong pati social media accounts ko ay hinihingan niya ng password para lamang mapatunayang hindi ako lumalandi sa ibang tao. Nang panahong yon ay tuluyan na ngang nagbago ang Deo na nakilala ko. Ginawa ko naman ang lahat pero sa huli ay tao lang din ako na napapagod. Kahit gaano pa kahaba ang pasensya ko ay may hangganan din ito, Papa Dudut. Sobra na noong naging toxic ang relationship namin na pati trabaho ko ay apektado na kaya nang minsang muling maghamon si Deo nang hiwalayan ay tinutuo ko na ito. At nakipaghiwalay na ako sa kanya, Papa Dudut. Papa Dudut, nagawa ko lang namang makipaghiwalay kay Deo dahil sa galit. Para kasing feeling ko ay hindi niya nakikita ang efforts ko. Lagi na lang niyang napapansin ang mga mali at pagkukulang ko. Tuwing may hindi kami pagkakaintindihan ay palagi niyang ginagamit ang estado niya para ibaling sa akin ang problema. Pero kahit ganoon, linggo pa lamang ang lumipas simula nung maghiwalay kami ay lagi ko na siyang nami-miss. Siguro nga ay ganoon talaga kapag mahal mo ang isang tao. Kahit gaano pa siya kaproblemado at katoxic, ay hindi mo pa rin siya maiwasang bigyan ng second chance. Exactly 3 weeks na noon simula nang nangyari ang hiwalayan. Sobrang miss ko na noon si Deo. Pero pilit kong pinipigilan ang sarili ko dahil kapag ako ang nakipagbalikan sa kanya, ay mawawalan lang ng saysay ang point na ipinaglalaban ko sa kanya. Hinayaan ko siyang mag-isip at binigyan ko siya ng space. Naghintay ako na siya ang gumawa ng first move pero ang 3 linggo ay naging 1 buwan. Ilang beses na akong natempt na makipag-usap muli sa kanya pero kapag nakipagbalikan ako at wala pa ring magbabago ay magiging pointless lang ang hiwalayan namin. Katulad ng dati tuwing nagkakaroon ako ng problema sa love life ay muli akong humihingi ng advice sa best friend kong si Benji. At sobrang naliwanagan ako nang muli kaming nagkausap at nag-open up ako sa kanya, Papa Dudut. So kumusta naman ang pagiging single? Eto, sobrang hirap mag-adjust. Ang daming nagbago sa routine ko. Wala na akong ina-update, wala na akong ginu-good morning at good night. Basta, hindi ko feel na single ako ngayon. Kasi nga, hilaw yung breakup niyo ni Deo. Kung ako ang tatanungin niyo, hindi niyo naman talaga gustong maghiwalay eh. Yun nga lang, mas nangibabaw yung pride niyo. Wala ni isa sa inyo ang gustong bumaba. Instead, nagpapataasan pa kayo ng ihi.
Kasi naman, ang hirap ng sitwasyon namin. Ayaw niya akong intindihin. Sobrang sarado na yung utak niya sa lahat ng punto ko. Walang saysay para sa kanya. Lagi na lang siyang tama. Dapat siyang masunod kasi siya nga ang baldado. Sobrang baba ng tingin niya sa sarili niya to the point na dapat bigyan ko siya ng validation araw-araw. Ako na lang laging nag-a-adjust. Ako na lang laging umiintindi. Paano naman ako? Sounds familiar. Mga Len, Di ba ganyan ka rin dati? May inferiority complex ka. Lahat ng makita mong magaganda at sexy na babaeng kasama ni Deo, nagkakaroon ka ng insecurity. Tapos, kailangan vinavalidate ka rin ni Deo para patunayan na mahal ka niya, na ikaw lang at wala ng iba. iba naman kasi yun. Talaga ba? Kasi sa point of view ko, same scenario lang kayo. Alam mo, nakakatawa nga eh. Ikaw yung praning noon, pero ngayon si Deo na yung lagi nag-overthink. So anong gusto mong gawin ko? Magpakaalila na lang ako sa mga bagay na gusto niya? Hindi naman, pero intindihin mo siya. Araw-araw ko naman siyang iniintindi, te. Kasi ganito yan, may kanya-kanya kasi tayong coping mechanism. May ibang tao na sobrang tagal bago makarating sa acceptance stage at isa na si Deo doon. Imagine, sa isang iglap, biglang nawala ang lahat sa kanya. Work, social status, pati kakayanang maglakad. It takes time, girl. Kahit sabihin pa nating nag-heal na yung mga sugat niya sa katawan, ang tanong, yung sugat sa puso at isip niya, nag-heal na ba? So anong sinasabi mo? Kasalanan ko. Hindi naman sa ganun. To be honest, may point ka rin naman. Maybe you feel unappreciated right now. Gets naman kita. Masakit talaga ang ma-take for granted. So valid din naman yung nararamdaman mo. Ano ba talaga? Sino ba sa amin ang kinakampihan mo? Ay nako, wala akong kinakampihan kasi pareho ko kayong kaibigan. May point kayong dalawa at ang gusto kong gawin, gusto kong ipaintindi sa inyo pareho ang punto ng isa't isa. Imbis kasi na mag-meet kayo sa gitna para magkaroon ng middle ground, nag-iikutan kayo eh. Kaya paulit-ulit yung nangyayari. Mahirap bang intindihin yung gusto kong palabasin? Siguro may hirap para sa kanya. Alam mo te, of all people, dapat ikaw ang mas nakakaintindi kay Deo ngayon. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi ganyan na ganyan ka noon sa kanya. Naaalala mo pa si Hana? Oo, yung katrabaho ni Deo. Oh, di ba pinagsilosan mo yon? Anong ginawa ni Deo? Nag-set siya ng boundary sa kanila ni Hana. Pinatunayan niya sa akin na hindi siya naghahanap ng iba kasi naiintindihan niya na minsan paranoid ako, insecure, overthinker. Exactly! So anong dapat kong gawin? Ako unang mag-first move? Hayaan mo muna siyang makapag-isip-isip. Alam ko namang mahal ka nun eh. Kapag na-realize na niya kung ano or sino ba talaga ang priority niya, gagawa at gagawa ng paraan yon para maibalik ang relasyon nyo. Pero ang tip ko lang ha, kapag nagkabalikan na kayo, try to compromise. Pag-usapan nyo ang gusto mo at gusto niya. Ang ayaw mo at ayaw niya. Para sa ganun, hindi na kayo magkaroon ng misunderstanding. Yun lang yun. Paano kung ayaw niya na talaga sa akin? Maniwala ka sa akin. Hindi ka niya basta-basta pakakawalan. Hayaan mo siya magpakalalaki. Hello, ako pa ba? Kilalang kilala ko na kayong dalawa. Simula pa lang, alam ko nang kayo ang destined para sa isa't isa. Ay, talaga ba? Hayaan mo, kakausapin ko siya. Thank you ah. Hulog ka talaga ng langit. Papadudot may halong katotohanan ang sinabi ni Benji. Kaya siguro hindi ko ma-feel na single ako noon dahil ang totoo ay puro salita lang ang hiwalay ang nangyari. Nadala lang kami sa pareho naming galit at tama nga. Nabigyan namin ng sapat na oras ang isa't isa ni Deo para makapag-isip. Siguro nga ay kailangan lang naming i-evaluate ang sarili namin para maset namin ang priorities namin. Pansamantala akong nag-focus sa trabaho ko na kalaunan ay iniwanan ko rin para mabigyan ko ng sapat na atensyon si Deo. Siguro nga ay tama si Benji.
Masyado lang ako naguluhan sa bagong setup namin. Hindi ko gaanong nabalanse ang trabaho at personal life ko. Kaya siguro at some point ay feeling ni Deo ay napabayaan ko na siya. Para may monthly income pa rin ay mas pinili kong maging freelance. Pinasok ko ang pagiging freelance writer kung saan ay naging parte ako ng ilang kilalang news websites at ilang online magazines. Papadudot sa nangyaring paghiwalay namin ni Deo ay mas napatunayan ko sa sarili ko na siya na talaga ang the one para sa akin. Hindi ko na mai-imagine ang sarili ko kasama ang ibang lalaki. Kumbaga ay nakakandado na ang puso ko sa kanya kaya kahit na anuman ang mangyari ay hindi ko na siya iiwanan. Nagbunga naman papadudot ang paghihintay ko dahil di kalaunan ay muling nagparamdam si Deo sa akin. Araw noon ng Sabado dahil sa bahay na ako nagtatrabaho ay hawak ko na noon ang oras ko. Inaya akong lumabas ni Benji. Ang hindi ko alam ay si Deo pala ang haharap sa akin ng araw na yon. At hindi ang kaibigan ko. Ay, sa wakas, dumating din. Hanggang ngayon, Filipino time ka pa rin, ano? Dapat matuto ka ring rumispeto sa oras ng mga kaibigan mo. Eto naman, late lang ng 20 minutes. Akala mo dami ng oras ang nasayang? Di ka na nasanay sa akin. Kailangan dapat palaging grand entrance. Ikaw talaga? So, anong meron? Bakit mo ako inaya dito sa mamahaling restaurant? May bonus ka? Na-promote ka? May surprise ako sa'yo. Ano yan? Close your eyes muna. Ang dami mong alam. O eto, nakapikit na ako. Naku, umayos ka, Benji, ha? Mamaya prank pala to. Naku! Wait lang, may kukunin lang ako sa labas. Pumikit ka ha, matatagalan to ng konti. Surprise! Deo? O siya, tapos na ang roll ko rito. Gugora na ang inyong lingkod. See ya! Hi. Hello? Anong ginagawa mo rito? Actually, kinuntsaba ko lang si Benji. Naiya talaga ako mag-chat sa'yo eh. Baka kasi galit ka pa rin sa akin. Hindi naman ako galit sa'yo. Siguro, may tampo lang ng konti. Sorry ah. Sorry din. Ako dapat ang mag-sorry sa'yo kasi kinulang ako ng pasensya. Dapat sa sitwasyon mo, ako yung mag-adjust kasi alam kong hanggang ngayon nahihirapan ka pa rin. Hindi. May karapatan ka magtampo o magalit o kung ano man. Tama ka naman eh. Kaya gusto ko mag-sorry sa'yo kasi never ako nag-thank you sa'yo sa lahat ng mga ginawa mo. Masyado kong pinagtuunan ng pansin yung nangyari sa akin. Hindi ko na namamalayan na naging selfish na pala ako. Akala ko noon na wala na sa akin ang lahat. Until na-realize ko na hindi pala lahat. Kasi nanatili ka. Nung nag-aagaw buhay ako, nung nagpapagaling ako, nung depressed ako, palagi kang nandyan sa tabi ko. So, thank you. Thank you for staying, Lovell. Girlfriend mo ko eh. Maliban sa pamilya mo, asahan mo na mananatili talaga ako sa tabi mo. Kaya nga sobrang na-guilty ako nung naghiwalay tayo. Iniwan kita kahit alam kong nahihirapan ka. Pinairal ko kasi yung pride ko eh. Kinulang ako sa pangunawa. Pero promise ko sa'yo, starting today, hindi na kita iiwan. Promise ko rin na ibabalik ko yung dating Deo. Yung dating Deo na minahal mo. Hindi man 100% pero I will do my best. Gagawin ko ang lahat para hindi ka na ulit umalis sa tabi ko. So ito nga yung compromise na sinasabi ni Benji. Ha? Ano yun? Wala. Nag-usap kami kasi before ni Benji. Pinaintindi niya sa akin yung sitwasyon mo. Talaga?
Kasi kinausap ko rin siya eh. Wala na ako ibang matakbuhan nun. Gustong gusto na kitang tawagan kaso naunahan ako ng hiya. Nahiya ako sa mga pinagagawa ko sa'yo. Kaya ayun, kinausap ko si Benji para magtanong kung ano ba ang dapat kong gawin. You mean, si Benji lang pala talaga ang sagot sa problema natin? Parang ganun na nga. Bang klase Alam mo, baka angel in disguise talaga yang si Benji. Alam mo ba, siya yung dahilan kung bakit tayo nagkakilala in the first place. Really? Paano? Long story. Umorder na muna kaya tayo ng food. Wait lang. May gusto lang sana ako itanong sa'yo. Ano yun? Teka lang Nasaan na ba yung box? Eto. Lavelle, Oh my gosh! di ba sabi ko sa'yo na ayaw na kitang mawala ulit? So itatali na kita sa akin. Kaya, Lavelle, will you marry me? Deo! Yes! Oo naman! Pakakasalan kita! Thank you. I'm such a pile of joy right now pero pasensya ka na. Hindi ako makakaluhod sa harap mo. Alam mo na. Ikaw talaga! I love you. I love you too! Pakis nga ako. Papa Dudut, sa sumunod na taon kami nagpakasal ni Deo. Private and intimate ang nangyaring pag-iisang dibdib kung saan ang mga kamag-anak at close friends lang ang imbitado. At ngayon ay dito ko mismo i-announce sa inyong program na dinadala ko na po ang first child namin dahil 5 months na po akong buntis. Sabay kaming nangako ni Deo sa harap ng Diyos at ng mga taong mahal namin sa buhay na magsasama kaming dalawa sa hirap at ginhawa. Pero kahit na hindi naman namin pinangako yon ay matagal na kaming nagsasama ni Deo sa hirap man o sa ginhawa. Sabay naming binuo ang panibagong chapter ng aming buhay. Maraming nagbago, maraming adjustments pero ang mahalaga ay magkasama kami sa mga pagbabagong ito. Next year ay nakatakda na kaming lumipat sa sarili naming tirahan. Neto lang ding nakaraang buwan ay opisyal na naming binuksan ang sarili naming publishing house. Kung saan ay tinutulungan kong makapag-publish ng libro ang mga baguhan at aspiring writers. Marami akong gustong ipagpasalamat sa naging takbo ng buhay ko, Papa Dudut. Una sa lahat ay salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng mga pagsubok na ibinigay niya sa relasyon namin ni Deo ay sunod-sunod naman ang blessings na ibinahagi niya sa aming dalawa. Nagpapasalamat din ako na binigyan niya kami ng mapagmahal at supportive na mga kaibigan at pamilya na naging parte na ng pagbuo namin ng sarili namin. Malaki din ang pasasalamat ko na unti-unti na ring natanggap ni Deo ang bago niyang kapalaran. Masaya ako na sa akin siya humuhugot ng lakas at motivation para magpatuloy sa buhay sa kabila ng mga nangyari. Papa Dudut, sana'y maging inspirasyon ang kwento namin ni Deo sa mga magsing-irog na dumadaan sa matinding problema sa ngayon. Walang magagawa ang pataasan ng pride sa relasyon. Katulad nga ng sinabi ng kaibigan kong si Benji, communication is the key. Pag-usapan ninyo ang problema and try to compromise. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lovelle.